Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. The technology changes, your lifestyle, your behavior. Not only your behavior, your attitude. Akala siguro nito mga anak na mga mayayaman na sila lang may karapatan, nag-aaral sa Ateneo, sa Saints Co, and some of these Catholic schools, sama na natin UP dyan, na sila lang may karapatan na malaman ang history dahil sa kanila. Sila nagmamay-ari ng kasaysayan na history kung pag-uusapan kasi may mga libro sila at kanilang mga ninuno at kanilang mga magulang may mga libro, may library about the evils of martial law. So sila may karapatan lang na nakakaalam kung anong ibig sabihin ng sinasabing kasaysayan na martial, the evil of martial law. These people forgot. I think they try to, they basically intentionally, forgot. Or they just simply want to forget. Ganun lang sabihin na ho natin. Sabi nga ho natin, technology changes the lifestyle. Not only that, pati na hong sabihin na ho natin, pati ho yung attitude and behavior of people because accessible na ho, the piece of history and the pieces of history about martial law. You don't have to own books. You don't need to buy books of martial law. Just access it. Google search it. Get to know more about it. So it's more of an issue of accessibility, not owning books like those in the universities and colleges. Get what I'm saying? Mga boss, ako kasi, eto hong mga sasabihin ko ngayon, boss. Very simple. Let's look at this way. The pieces of history, pwede mong mabasa yan sa mga librong, mga library, na mga nasa library schools ng universidad at kolehiyo. Pero yung mga nagtuturo niyan, hindi nila damdam at hindi nila naranasan. Kaya anong may tuturo nila? Experience is the best teacher. Experiential. Acquired knowledge and acquired wisdom is based on being taught, read, and learned. But the best of all is experience. Ikaw ang magulang mo, hindi ang sinasabi, yung panahon ng martial law, ganyan. Ang panahon ng ganito, ganito kami nung araw. So, pasa doon sa bata yun kasi yun ang experience ng mga magulang. Pagdating sa mga kabataan, kung anong kalang narinig sa kanilang sinasabi ng mga magulang, yun din ang kanilang nararanasan base doon sa kwento ng kanilang mga magulang. Kaya hindi ho naintindihan nitong mga dilaw that the piece of history or pieces of history, when you talk about martial law, it's not in the book. It's not what you own or the books that you own. And those other writers in the history, you can search it, accessibility to it. The question really is, whatever that you have written in the history, kung hindi tinatanggap at hindi ho experience, you're gonna lose it. You lose it. Not only that, ito hong sasabihin na lang natin, ang hirap po talaga magturo ng isang bagay na hindi mo naranasan. Marami ho ngayon nagtuturo ho ng journalism subjects and journalism school na hindi ho talaga nakaapak ho sa sinasabing nagtuturo sila ng journalism or mass communication subject na hindi naman ho talaga sila nakaapak ho sa mga networks, sa dyaryo, sa radyo. No experience, everything is theory. Paano ituturo mo sa mga estudyante mo? Okay, kaya ho natin sinasabi ito mga boss. Very simple. You don't own the piece of history or pieces of history.
kung pag-uusapan ng martial law, kaya yung mga proponents ng ito ho, yung mga kung sino-sino dyan, yung mga anti-martial law, the evils of martial law, you have the rights to say things, everything that you want to say. Pero kung hindi tinatanggap ng mga tao, huwag niyong pagduduldulan kasi. You will be hurt and you will be frustrated. Ganun lang ho kasimple. There's nothing more you can do. Kaya kung nalibing man ho yung sinasabi niya patagong paglibing kay Marcos, just like a thief in the night, please don't use any biblical passages. You're shameful. Please don't use any analogy because you're using it more in a political sense. There's no spirituality in there. There's no any question of moral that you can judge a person because everything is political. And the issue of political, if it's a political issue, it must be done on the basis of technical and legal. The moral issue is something that is of God. I find it ridiculous, mga boss, na narinig ho sa isang bishop sinabi, respetohin na lang pag isang taong patay, nagkasala, etc. I did not hear the word forgiveness and let it be God who will make the judgment. Hindi. Yung ang paghuhusga ay nasa Diyos, hindi sa tao, sa lupa. That's the reason why I don't really believe in what the Catholic bishops and the Catholic priests and nuns are saying, because they have a very faulty doctrines kung pag-uusapan ng Bible, and anything that they're saying are based in human standards, not really in the Word of God, including judgment, morality. Kaya lost din ho yung mga kabataan ho natin sa mga Catholic schools, especially those runs by the Society of Jesus, Jesuits. And it's also faulty. Kung talagang i-examine nyo ho, yung talagang doctrines ng sinasabing SJ, Society of Jesus. Ang mga tinuturo, hindi naman ho exactly what Jesus was saying sa Bible. I mean, I'm sorry, but let me just deviate a little bit. Now, I'm talking because yung sinasabi ko lang ho, mga boss, are facts and filtered. I don't give a hoot kung magagalit kayo, basta't importante. I'm gonna state it the way I should state it.